Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode ngayong araw, September 13, 2024 dito po sa ating Facts First podcast. I hope everyone is in good condition end of the work week. So marami pa rin po tayong pag-uusapan dahil ang dami po nangyayari ngayon sa palipaligid natin. So this episode for today is recorded. We are recording this episode ngayong umaga, alas 8 ng umaga, pero September 13. By the time na nag-stream na po ito sa ating channel, so gabi na po. So mga alas 8 na ng gabi. Anyway, napaka-importante po na pag-uusapan natin. I'd like to welcome to our program si Senator Sherwin Gatchalian. Isa po siya sa mga namumuno mula noon hanggang ngayon dito po sa pagpapanagot dito po sa mga sindikato ng Pogo. So I'd like to welcome to our program Senator Sherwin. Good morning, Christian. Magandang araw sa ating mga televiewers. Okay, napanood namin, Senator, yung pagsipot muli ni Alice Guo after yung paghahanap sa kanya ng matagal na panahon, no? Una-muna, I'd like to ask about your impressions. Ano ba sa tingin niyo yung tingin niyo rin sa naging actuation ni Alice Guo? Nagsabi kaya siya ng totoo? Tapos may napala po ba yung mga senador doon sa pagsipot niya muli? Napakagaling ni Go Huaping magsinungaling, Christian, dahil kahit na yung ebidensya ay klarong-klaro, talagang i-deny niya o sinasabi niyang hindi niya alam or outright hindi siya yon. For example, ipinakita ng mga senador yung kanyang ACR. May fingerprint doon, mayroong signature, pero flat out sinabi niya hindi sa kanya yung fingerprint, hindi sa kanya yung signature. Sa kanya raw yung signature pero hindi siya pumirma. Yung fingerprint, hindi naman natin madodoktor yan eh. Sabi nga ni Director Santiago ng NBA, infallible yan. Kahit kambal, hindi magkaparehas ang fingerprint. So, imposible naman na ibang tao yung naglagay ng fingerprint. Kasi yun yung fingerprint na ginamit para i-match yung kanyang identity. Kaya flat out, sinabi niya hindi sa kanya yan. Kaya napakagaling niya magsinungaling kahit nasa harap ng maraming tao. Napaka-basic, no? Parang sinabi niya yata, signature ko yan pero hindi ko alam paano napunta yan dyan. Oo. Correct. Pero, puntahan natin. Hindi ma-doktor yan na, Christian, alam mo naman yan, diba? Kasi unique yan, bawat tao. Kaya, imposible naman na may dumoktor ng kanyang fingerprint. Puntahan natin, Senator, yung kanyang escape story. Okay? May konting similarity pero parang malaki yung pagkakaiba rin doon sa account ni Sheila Guo, no? So ano po ba tingin niya rito sa version naman ni quote-unquote Alice Guo? Yun naman yung isa pang gusto ko pang diinan pagdating sa susunod na pagdinig, no? Dahil very broad din sinabi niya. For example, sumakay siya ng yate, tapos sumakay siya ng malaking boat. As opposed to kay Sheila Guo, sinabi niya sumakay sila ng bangka, no? Good for 10 people nga, natatandaan ko, sinabi niya. Tsaka sila lumipat ng malaking boat. Yung kailangan linawin yung mga detalye ng ganun dahil sa mga detalye natin makikita yung consistency or inconsistency ng kanilang mga storya. At pangalawa, gusto rin natin malaman kung sino ang tumulong dahil sinasabi niya na isang dayuhan ang tumulong sa kanya. Pero mahirap naman na ganitong kalawak na arrangement sa Pilipinas, dayuhan na mag-aayos. Kaya kailangan padiinan at ipadetalye sa kanila yung kwento ng kanilang escape. So far doon po sa escape story ni Go Huaping, ano yung na-establish nyo as to the foreigners who helped her escape? Di ba may binanggit kayong tatlo na? Yeah, may binanggit siya, diba? May sinulat siyang pangalan doon. Ayaw niyang pabanggit sa mga senador. At iiwan ko na lang yan sa aming chairperson sa kanyang desisyon kung dapat banggitin o hindi. Pero yung personality na yun, hindi naman bago yun. No? Nakita na rin namin yan sa maraming mga dokumento. At meron mga parang inconsistent o malabo. For example, sinabi niya na friends sila, tapos nag-away sila, tapos tinulungan siya mag-escape, tapos papatayin siya. Parang love-hate relationship, tapos papatayin ka. At isa pa pala, no, nagkaroon na ng bagong excuse si Go Huaping na ayaw niya magbigay ng detalye dahil may death threat sa kanya.
Pero wala naman nakakaalam nitong death threat. Hindi siya nag-report sa police, hindi siya nag-report sa NBI. Siya lang nakakaalam nitong death threat eh. Kaya mahirap pa iniwalaan siya dahil alam naman natin napakagaling niya magsinungaling. Oo nga, speaking of death threat, no? Sa tingin nyo medyo naliko ba niya yung conversation doon sa naratibo na yon? Kasi natatandaan ko, sabi nyo, kung may death threat ka, dapat una kang pumunta sa police o sa NBI. Tulad nung sa inyo, di ba? Nung nagkaroon ka ng death threat. So yung sa kanya, very unusual. Tama, no? Siya lang nakakaalam. Pero nung ino-observe ko po yung hearing na yon, parang I got the impression na isa yun sa paraan ni Alice Guo para mailihis yung discussion. Mukha bang ganun yung nangyari? Tama ka doon. Christian, yan din yung aking personal na pag-aanalisa. Nagkaroon ng bagong dimension ngayon in death threat na siya lang nakakaalam. Hindi rin alam ng kanyang mga abogado. Personal niya lang nakakaalam at ayaw niyang sabihin detalye. At yun ang ini-invoke niya, kaya ayaw niya magsalita. Of course, mga senador rin ay fair naman, no? Ayaw naman pilitin yung tao kung mapapatay nga siya o hindi. Pero ako personally, hindi ako naniniwala until maging official yun. Yun sa Kasi normally, for example, kung may death threat, pinapakita mo yung cellphone. Normally, pinapakita mo yung cellphone, nagbibigay ka ng, kung may tumawag sa iyo na number, rini-report mo yung number na yun, at ini-evaluate ngayon ng police o NBI. Pero in your case, walang ganun, walang text, walang screenshot, wala eh. Siya lang nakakaalam talaga. Doon po sa mga posibleng tumulong sa kanya para makapuslit o makatakas, sino yung mga tinitingnan nyo from the Philippines? Yung mga local na tumulong sa kanya. You don't have to name names, pero meron ba kayong mga leads na tinitingnan? Well, may mga information kami, no? Dahil nga hindi pa rin namin binibitawan yung baka nag-eroplano siya. Dahil may bagong information linabas ang NBI na merong stamp yung kanyang passport. May July 18, dumating siya sa KL. So typically, pag ikaw ay umalis ng formal channels, ibig sabihin dumaan ka ng airport, itatatakan ng, 'di ba, departure Philippines. Pag land mo ng formal channel sa destination mo, in this case KL, tatatakan arrival KL. Dito, meron siyang arrival KL, ibig sabihin dumaan siya ng formal channels. Pero walang formal departure, walang formal channel yung kanyang departure. Kaya nakakapagtaka yun dahil typically yung mga immigration hinahanap yung departure at arrival mo eh. Typical yan. O kung hindi, tatanungin ka paano ka pumasok dito. At pangalawa, yung pagdating niya doon ay definitely formal channel yan. Kasi kung nagbarko ka o nag-informal channel ka, walang tatak yun eh. For example, nag-backdoor ka. Typically, backdoor, walang tatak yun eh. Papasok ko na lang doon. So yun, may inconsistency na ganun. But definitely, based on her passport, nakapasok siya sa formal channel, sa immigration ng Malaysia. Yung kwento niya sa yate, mukha bang credible yun? Kasi marami siyang hindi maalala eh. Puro yate, tapos pinipigay niyo pa information sa kanya. Parang it's very unusual na incredible na hindi niya maalala kung saan siya dumaong. Eh, Pilipino raw siya, di ba? Matagal siya sa Bamban Tarlac. Correct. Yun yung mga inconsistency. Kaya nga, nasa detalye yan eh. Madaling magsabi, sumakay ako ng barko, nag-transfer ako, pero malalaman natin sa detalye. For example, ilan yung mga crew na nakausap niya doon. Maganda nga yung tanong ni Senator Rizim, pagkain. No? Minsan, mukhang malayo sa kwento, pero those are the details na magandang malaman kasi pwede mo rin i-corroborate yan sa mga ibang testimonies. Pero sa ngayon, isa sa mga question mark namin ay yung July 18 na pagdating niya sa KL. Ibig sabihin formal channel 'yan. Ibig sabihin dumaan siya sa formal immigration process ng Malaysia. Ang tanong na lang, paano siya nakarating ng Malaysia from the Philippines? Correct. At yung ba ay airport, yung ba ay seaport, yun ang dinedetermine ngayon ng NBI. Pero sa information na meron kayo, ano ba yung mas likely? Yung yate story niya o dumaan siya sa iba pang paraan? Ako, Christian, ako personally, hindi ko tinatanggal pa yung private plane. May chance rin na nag-private plane siya. For example, ang iniisip ko nga, napuslit siya palabas dito, pero dumaan siya sa
formal airport doon through a private plane, kaya natatatakan yung kanyang passport, no? So hindi ko pa rin inaalis yan. Yung story niya nandyan, pero hindi ko inaalis pa rin yung possibility na nag-commercial or nag-private plane siya. Yung tinutumbok ni Senator Jinggoy na baka tinulungan siya ng kanyang kaibigan na mayor ng Suwal, Pangasinan. Ano yung plano nyo dito sa information na ito? Actually, yung nakuha namin information tungkol kay Mayor Kalugay, iba naman, no? Hindi ko muna ma-disclose ngayon para hindi ma-preempt yung committee. Pero nakakita kami ng more than just romantic relationship between Go Huaping and Mayor Kalugay. At meron kaming mga ebidensya tungkol doon. So kaya iniimbitahan namin siya sa hearing para magbigay liwanag. At hindi ko muna masasabi, no, Christian, dahil ito ay meron kaming ilalabas sa kanya pagdating ng hearing. Apo. Pero kailan yung susunod na hearing niyo po ba? Next Tuesday, September 17. 17. 17. September 17. Oo. Kasi yun ang mga isang tinitingnan, no? Parang sino ba yung mga tao na tumulong sa kanya para makalabas ang Pilipinas? Correct. Yun yung isang angulo na tinitignan rin natin kung sino pa yung mga tumulong sa kanya. If dumaan siya sa formal channels, then definitely may tumulong sa kanya, hindi lang re-record. Kung dumaan siya sa informal channels, dapat may detalye rin yung informal channels na yun. May mga, like for example, sinabi niya yung boat ride nila from Philippines to somewhere, hindi niya kasi maano kung nasaan, ay sabi nga niya, naka-sunglass sila kahit maaga, no? Parang nakakapagtaka yun, and nasa kwarto lang raw sila for 3 days, no? So yeah. parang nakakapagtaka rin yun, to be honest about it. So kailangan ma-probe pa further kung ano yung mga detalye nun. Puntahan naman natin yung pinursu ninyo nung huling hearing. Very interesting, no? Yung laki ng perang pumasok sa bank accounts ni Go Huaping, aka Alice Guo, at saka dun sa kanyang pig farm po yata to, no? Yung company. Okay? Yes. Bakit unusual ito? Para maintindihan ng mga tao. Christian, maraming interesado sa kanyang personal circumstances. No? Yung lumaki sa farm, homeschool si Teacher Rubilin. Pero the bigger and more important picture dito, yung connection niya sa Pogo. At ito ang isa sa pinakamahalagang ebidensya na nakita ng AMLAC at ng ating enforcement agencies. Yung laki ng perang pumasok sa kanyang personal account at sa kanilang family businesses. At pag tinignan mo kasi yung mga disclosure nila sa SEC, mukhang nalulugi nga yung korporasyon o tama lang yung kita, no? 100,000, 200,000 at wala masyadong business activity. Kaya una pa lang, kina-question na namin, paano mo napatayo itong facility na ito dahil itong malaking Pogo Hub dahil nagkakahalaga ito between 6 to 7 billion pesos. At hindi niya ma-explain. Pero nung tinignan ngayon ng AMLAC yung kanyang bank accounts, from 2017 to 2024, pumasok close to about 1.9 billion pesos. Nung tinignan namin yung QJJ Farms, also galing from AMLAC and the other enforcement agencies, pumasok almost 3 billion pesos. So itong dalawang account pa lang, 5 billion pesos na. Malapit-lapit na to the 7 billion peso mark. Wala pa ito yung mga iba pa, no? Yung ibang mga family corporations nila. So wala to sa kanilang corporate books. Wala to sa kanilang financial statements. At nakita rin namin, along the way, ginagamit nila itong mga family corporations sila na magbayad ng mga expenses nung Pogo Hub sa Tarlac, sa Bamban in particular. Kaya konektado, no? First of all, na-establish ngayon na pumasok sa kanya yung pera, siya ang nagpatayo nung Pogo Hub sa Bamban. Pangalawa, proven na rin na yung family business niya konektado rin sa Baufulan kasi yun ang nagbabayad ng kuryente. At even nung naging mayor na si Alice, may billing nakita namin 2022, 2023, 2024.
at then no, si Mayor Alice Guo ang nagbabayad ng kuryente. Diba nung 2024 na raid yung Zone U1. So ang punto namin dito, alam mo na merong nag-ooperate doon dahil ikaw yung nagbabayad ng kuryente. So active participant ka doon sa operations nung Zone U1, yung Pogo Hub na na-raid. Pero ito, di ba dapat nagkaroon ng red flag po ito? Yung ganito kalaking perang pumasok sa bank accounts ni Alice Guo at saka ng QJJ Farms. Ano yung sagot dito ng AMLAC? Ang gandang, that's isa sa pinakamahalagang question, Christian. Ang sagot ng AMLAC dyan ay may quote-unquote compliance issue. Ibig sabihin yung mga bangko ay hindi nagre-report on time at accurately. Yan din yung mga tanong namin from 2017 to 2024. Bakit ngayon lang lumabas to after nagkaroon ng Senate hearing? Diba tayo pag nagde-deposit tayo ng pera, pag 500,000, tatanungin ka na nga kaagad, Christian, saan galing tong perang to? Diba? At sasabihin mo, hindi, dahil income ko ito, nagbenta ako ng ganito. Dapat ginagawa nila yun. But from 2017 to 2024, isang beses lang na-report sa AMLAC na merong ganitong transaction. So yan rin yung isang nakakapagtaka at hindi malaking possibility at hindi imposible na may mga bangko kasabwat dito sa illegal transfer ng pera. Papatawag niyo po ba itong mga bank executives na ito para at least magbigay linaw? Kasi yung ginagawa niyo rin in aid of legislation, baka meron pang kailangang i-tweak, di ba, when it comes to legislation. Tama ka, Christian. Actually, hindi ito bago. Remember Bangladesh heist? Yes. Na nag-transfer dito ng billions rin of pesos at hindi rin na-detect. Nalaman nilang nung nagsumbong yung Bangladeshi government na nawawala yung kanilang investments at napunta sa Pilipinas. Kung matatandaan natin, bangko rin ang kasabwat doon. Kaya naipasok yung pera. So in the same token, possible rin yan. At inaamin naman ng AMLAC na mayroong compliance issue. So mayroon kaming resolution. In fact, nag-file ako ng resolution the other day para i-isolate itong instance na ito at mapatawag yung mga bangko. Yung dito, na-identify ba yung source ng deposits? Kasi total 1.9 para kay Go Hopping, tapos 3 billion sa QJJ. Saan ang gagaling? Magandang yan. Yan ang under investigation pa ng AMLAC ngayon. Malaki diyang cash eh. Teka, tingnan ko lang notes ko Teka lang Sandali lang tingnan ko. Sige, go ahead. Kasi napaka-importante tanong nito no? Dahil saan ba nanggaling yung pera na yan? So, no, unang question, walang red flags. Once lang ni-raise. Yeah. Malaki diyang cash. Like for example, yung binayad ng QJJ Farm papuntang Tarleco. I'm sorry. May isa pa lang bago ko may isa kaming account na nakita doon. Personal account ni Alice Guo na binayaran niya yung Tarleco or Tarelco, Tarlac Electric Cooperative ng electricity bill. In one time, nagbayad siya ng in cash 28 million pesos. So, ganun kalaki ang kanyang ibinayad sa Tarelco. Cash siya nagbabayad, 28 million. Kaya tayo, pag nagbabayad tayo, diba, normally check. Pag malaki, corporation, check rin. Wala naman nagbabayad ng cash sa mga electric co-ops. But it goes to show na malaki sa mga transactions nila, cash. Kasi pag cash, hindi mo ma-detect Pag nag-deposit ka sa bangko, cash lang Wala naman sinasabi kung kaninong galing yan. No? So marami kaming nakitang ganun na transactions na puro cash ang deposit, cash rin ang pangbayad. Yung palang red flag na, di ba? Senator. Parang wetting money yan, di ba? Magde-deposit ka rin sa katutak na cash. Na hindi nga pag gano'n nga, walang effort para linisan, di ba? Pero usually kasi bank-to-bank transfer yung ganyang kalalaking pera, hindi po ba? Meron din mga bank-to-bank transfer, pero meron rin cash. Kasi pag bank-to-bank, meron rin sasabihin. Kasi kung bank-to-bank, may money trail. Kanina account tsaka money trail. Pag check naman, makikita mo yung piniprint yung check di ba? Kung makikita mo sino nag-signature. Pag cash, wala talagang trace No? So marami rin sa mga deposits na nakita namin. And also payments, cash payments. No? So
makikita natin na unusual to na puro cash payments at deposits yung kanilang binabayad. Hindi ba pwedeng gawing argument naman ni Alice Guo? Kung talagang illegal to, bakit ko hindi tinago? Bakit nilagay ko sa pangalan ko? Actually, inilagay niya sa pangalan niya, sa personal account niya, pero doon sa books niya and even sa kanyang mga tax returns, walang disclosure doon. Sige, granted na legitimate in source, dapat dinideclare mo yan. Kung nagbenta ka ng lupa, meron kang capital gains tax, meron kang income tax kasi kumita ka doon, at i-declare mo yan. Kung meron kang, let's say, negosyo, dividendo, meron kang dividends tax at i-declare mo yan. Pero in this case, wala kaming nakitang doon sa kanyang mga tax returns, wala kami nakitang any declaration, whether dividends or benta ng lupa. Wala kaming nakitang ganun. Ito, nakuha ko na yung ano. For example, yung kay Alice Guo, out of the 1.9 billion, 666 cash deposits. So, yung pag-cash deposit, 666. Tapos Okay. 1.2 check deposit. So, yung cash deposits, obviously, hindi mo na mahahanap yan kung saan. No, kasi cash yan eh. Yung So, ganun 666M to, no? 666 million. Yes. Okay. Dito sa QJJ Farm, ito tinitingnan ko yung notes ko, out of the 3 billion, 1.2 billion cash at 1.7 billion in check. Pag-usapan natin yung tax. Magkano naman binayad na buwis nito? Nako, maliit lang, Christian. Teka, tingnan ko kung andito sa notes ko. Pero maliit lang yung kanyang ibinayad. Ito, yung binanggit nyo, estimated at 20,000 pesos lang. Yeah, more or less ganun yung binayad niya. Maliit lang, hindi ganun kalakihan yung kanyang disclosure. Pero na-compare nyo na rin, nabangga nyo na rin ito sa kanyang SALN, no? Tama po ba? Nabangga na naman. Ito, tinitingnan ko ngayon. Yung prior to her mayor, kasi pag mayor ka, automatic deductible eh. So, meron ka ng tax returns kaagad ng LGU. But prior to the mayor, noong 2011, 14,000 ang binayad niyang income tax sa gobyerno. Noong 2016, 24,000 ang binayad niya. May capital gains, nagbenta siya ng lupa. Tsaka doc stamps, I guess, sa lupa rin yan, sa pagbenta. Pero wala siyang income tax. So, lumalabas in 2 years, 38,000 ang kanyang binayad. So, paano may ibangga yun sa 1.9 billion pesos? At ngayon, pag binangga mo naman yung kanyang sa SALN, ang kanyang net worth is about 180 million eh. So, pag binangga mo yung 180 million. So, pag binangga mo yung kanyang 177 to be exact, yung net worth. So, pag binangga mo yung 177 versus yung kanyang tax return, malayo. Malayong-malayo. Okay. So, marami talagang kailangan sagutin. Kaya magtataka ka, saan niya nakuha yung pangbili ng helicopter, pangbili ng lupa. Most likely nakuha niya yan doon sa 1.9 billion na pumasok. I'm sure meron siyang sigurong share doon. Finally, Senator, anong plano ng komite dito kay Alice Guo? Pasisiputin pa ba yan? On Tuesday, imbitado pa rin siya at marami pang katanungan ni mga kasamahan nating senador. Mag-invited pa rin siya doon. Pero ibang kasama nyo, di ba? I think sina Senator Bato, may mga points na parang gusto nila executive session. They were agreeing. Pero napansin ko, you disagreed, no? And some other senators? Yeah, kasi yung executive session, number one, ginagamit yan kung mayroong national security issue. At tingin ko wala naman national security issue dito. At pangalawa, pag nag-executive session kami, bound na kami with the executive session rules. Ibig sabihin, hindi namin pwedeng sabihin sa publiko yan. At ako naniniwala na kailangan malaman ng publiko yung mga ganitong detalye dahil para malaman nila gaano kalaki itong criminal activity na ito.
Okay, sige. Senator Sherwin Gatchalian, alam ko busy-busy kayo pero maraming salamat po for joining us today dito po sa ating Facts First podcast. Magandang araw po, sir. Thank you, Christian. Magandang araw sa lahat. Okay. Yan po si Senator Sherwin Gatchalian. Nakausap natin tungkol dito sa ongoing investigation pagdating po dito sa Pogo Syndicate. So, ang dami mga sagot na maraming tanong na dapat sagutin itong si Go Huaping o alias Alice Go. So, tingnan natin kung saan papunta itong investigasyon na ito. Although, ako mismo, minsan nakaka-disappoint pag pinapanood natin yung ibang senador, no? Di mo alam kung saan ba nila balak dalhin yung naratibo o yung conversation. Yun nga, personally, parang pangit nga pag nag-accede sila ron sa idea ng executive session. So, buti na lang, hindi ito pinayagan ng mga katulad nila Senator Sherwin, Senator Risa Ontiveros, I think pati Senator Joel Villanueva. And of course, yun nga, kung babalikan natin yung huling pagdinig, parang merong mga pagkakataon na si Alice Guo yung nagko-control ng narrative, no? Yung nadadala niya yung conversation doon sa di umano'y death threat laban sa kanya. At marami naman mga senador na pinatulan yon. Hindi ko naman sinasabing dapat in-ignore yon, pero dapat siguro nakaramdam yung iba na, teka, parang dinadala na kami sa ibang direction dito para hindi namin matanong yung mga dapat naming tumbukin. So, yun lang. So, tingnan natin kung ano po yung mangyayari sa susunod na pagdinig nila sa September 17. Yan na po muna. Kita-kita po tayo dahil meron pa po tayong live episode para ngayong araw na ito. In the meantime, maraming salamat po for joining us. Ako po si Christian Esquera.